Itong video na to ay para sa mga new driver ng automatic na galing manual transmission. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press the subscribe button. And yun nga, naka-receive tayo ng isang question na related sa automatic. At yun nga, new driver daw siya ng manual. So marunong na siya mag-manual. And ngayon, gusto niya nang mag-automatic. Pero yun, medyo kinakabahan nga daw siya doon sa automatic. Kasi actually, yung mga video daw natin na related sa automatic, napanood niya na rin naman. And ngayon, humingi siya sa atin ng konting advice. Ano daw ba yung transition or experience pag lumipat? Okay? So yun naman yung i-share ko naman sa inyo, no? At para sa kanya rin tong video na to. Hindi na natin sasabihin yung pangalan niya kasi personal message naman yun. So hindi naman kino-comment yan, ano? Pero yun nga, yung transition, ano, actually ano lang kung galing ka sa manual, so normally ano yan tatlong pedal, ikaw yung magdi-decide ng cambio, di ba? So ang sistema pag ganon, di ba? Ikakambyo, mamanibela, tapos clutch yung kaliwa, kanan, brake, and gas yan. Okay? So, yun naman yung ano. Yung transition, napakadali lang Napakadali lang ng transition yan. Siguro ako, personally, on my own experience lang. Siguro naka 50,000 kilometers na yata ako or 100,000 kilometers sa manual bago ako nakapag-drive ng first automatic. So, sabihin natin, sanay na ako sa pagdadrive ng manual, then tsaka ako nag-drive ng automatic. And as far as I know, ang una kong automatic na na-try is Honda City. Honda City yung na-try kong first na automatic. And during that time, ang isa sa mga naging question ko lang dun sa driver nun is bago ko dinarive, although may idea na ako kung paano dinadrive yung automatic, kasi nga, siguro, nod na rin ako ng mga YouTube, mga Facebook, yan, yung mga sa content, yan, nanood na ako niyan, kung paano ba dinadrive yung automatic. So, isa sa mga naging tanong ko diyan is, pag i-start ba, kailangan apakan yung preno? So, well, pag disusi, normally hindi. Pero pag push start, required. Yan. Then, alam ko na rin naman yung park, ibig sabihin, doon ko dapat i-start, doon ko rin dapat patayin. Then, syempre, yung R means reverse. Tapos yung N, neutral yan. Ibig sabihin, magpi-freewheel yung ating gulong. Then, yung D naman, siya naman yung forward. Then, normally, may handbrake yan. So, yung time na yon wala pa yung mga electronic handbrake. So, di baba pa. Yun, di handbrake pa nga, handbrake, hindi pa electronic handbrake. So, madali ko nang intindihin yung handbrake kasi sa manual may gano'n naman. So, ang pinag-aralan ko lang talaga yung pag-start muna So, sabi ko, kailangan bang apakan yung preno? Hindi. Sabi, hindi naman kasi disusi yan. And, start mo lang. Now, ano yung pinaka-idea, yung pinaka-rules na ano ko? Each time na maglilipat-lipat ako ng shift ng cambio or yung transition dun sa park, reverse, neutral, and drive, sisiguraduhin ko na naka full stop yung aking sasakyan. So, hindi ko isi-shift na from reverse, drive agad. Kailangan siguraduhin ko naka full stop yan. Yan. Then, siguro, isa rin sa mga binigay sa aking advice is, halimbawa, gusto mong magpahinga, kung hindi ka naman bababa ng sasakyan, so, pwede mong ilagay sa neutral, then handbrake. Yan, isa yan sa mga naging ano rin sa akin, no, advice. And kung sakaling bababa ka ng sasakyan, kailangan ilagay mo yan sa park. And syempre, kailangan mong i-handbrake. Huwag mo rin iasa dun sa park na pahintuin yung sasakyan. So kailangan nakaalala yung handbrake. Then sa ano naman, yung gas tsaka yung pedal naman, parehas lang naman, wala lang naman yung clutch So, kumbaga sa automatic, ang idea kasi, ito, ang senaryo sa automatic, lagi kang nakapreno. Kaya, mapapansin mo yan, pag driver ka, pag ang kasunod, pag nasa unahan mo, matik ang kotse, mapapansin mo yan, preno ng preno yan. Compare with manual kasi na
medyo kailangan, pwede mong gamitin yung clutch mo para bumagal yung sasakyan mo O pwede mo ikambyo ng mas mababa para bumagal Unlike kasi sa Matic, wala siyang ganon. So, talagang ano lang, preno para bumagal. At kung gusto mong bumilis, magagas ka. So, yun yung mapapansin nyo pag nagdadrive na kayo ng automatic. Mas gamit na gamit yung preno compare with manual. And yun nga, sa Matic kasi, pag nilagay mo na yan sa drive, kahit malayo pang lupalop yan, sabihin na natin from dulo sa dulo ng S-Lex o N-Lex man yan, nasa drive lang yan. Wala ka nang iisiping cambio. Hahayaan mo na yung sasakyan na mag-isip para sa'yo kung anong cambio yung ilalagay. Kasi sa manual, ikaw pa magkakambyo-cambio So yun, and ang automatic ay hindi namamatay ang makina pa nagkakamali ka. Yan. So yan yung mga natutunan ko o yan yung mga naaral ko rin dati na siguro yan sinishare ko na lang din sa inyo. Kung magta-transition man kayo, baka biglaan na lang, uy, usog mo naman tong kotse. Hindi ako marunong yan kasi Matic yan ganun lang yung ito. Baka dito magkaroon ka na ng idea. Madaling-madali lang. Ang pinaka-idea lang talaga dyan, okay, pag magpapaabante kayo ng automatic, once na naka-start na siya, apakan ninyo yung preno, ilagay nyo siya sa drive, i-shift mo sa drive, ibaba mo yung handbrake. Dahan-dahan mong iangat yung paa mo sa yung preno and aabante na yan. At kung sakaling kailangan mong paatrasin, apakan mo yung preno, full stop mo muna yung sasakyan mo, from drive, lalagay mo sa neutral, then ilalagay mo siya sa reverse. So, dahan-dahan mo ring tatanggalin yung paa mo sa preno at kusa namang umaatas yan. Now, kung medyo paataas ng konti, normally, hindi gagalaw ang isang automatic kung hindi mo aapakan yung gas. So, kailangan mong kargahan ng gas para umatras siya. O ganoon din, sa Abante rin, Kumbaga, kung medyo paangat ng konti talaga yung kalsada, lalo na kung medyo mahina yung makina ng sasakyan o maliit yung makina ng sasakyan, so, kailangan mong lagyan ng gas. And, halos ganun lang yung pinaka-idea. Then yun nga, sabi ko nga, kung magpa-park ka, bababa ka ng sasakyan, papatay mo yung sasakyan, kailangan nasa park lagi. Okay? And yung tamang pag-park nga doon sa inclined, lately ko na lang nalaman yun Nung first time ko na nag-drive ng automatic, di ko pa nga alam yun. So, eventually, through time, naaral ko na, natutunan ko na. And ngayon, I think, as far as I know, parang ang experience ko yata sa automatic, siguro mga 400,000. Or siguro mga ganon, 300 to 400,000 kilometers na. So siguro naman hindi na tayo baguhan. Siguro may license naman siguro na tayo para magbigay ng idea. Hindi naman tayo expert and we don't have any license or any papers na maging driving instructor. Ang binibigay ko lang naman lagi dito is yung idea. Yung idea na makakatulong doon sa mga new driver dyan, bago sila sumampa sa isang automatic, may idea na sila kung paano nila to ida-drive. Mahirap kasi yung puro lakas lang ng loob di ba? Kasi ako personally, naging student lang din ako ng ganito, di ba? Nanonood lang din ako. Paano ba yan? Ako, ganun personally, naging ganyan din ako. So, yun yung sinishare ko sa inyo sa ngayon na siguro, new driver din kayo, manonood din kayo nito, and huwag kayong mag-alala, madali lang mag-drive ng automatic. Yun lang yung masasabi ko sa inyo. Once you drive on automatic, kung sa city driving, you will appreciate talaga yung automatic. Yun nga lang, nakakapagod. Ako, personally, nakakapagod ang kanang paa kasi preno ka ng preno. Yun naman yung na-appreciate ko with manual naman. Na, sabihin natin, yung upo mo, pantay sa manual kasi dalawang paa mo yung gumagalaw. Sa automatic kasi, isang paa mo na lang talaga yung gumagalaw. So, medyo hindi pantay yung paa mo, nakakangalay. Pag matagal ka nagda-drive, ang sakit sa paa ng Matic. Ang sakit sa kaliwang paa. Kasi walang ginagawa yung kaliwang paa mo So, yun mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea yung transition from manual going to automatic. Salamat pala doon sa nag-comment. At least ito, yan, kinumentuhan na kita using the video.